Hi guys, welcome in this channel. Let's say general wording for collective your energy at this time. You're not interested na mag-spy, mag-stalk. Kasi siguro kinakabahan ka o nervous ka. And, or pwede din yan na nervous ka dito or kinakabahan ka. Ganun. Yan yung energy mo. You want justice. You want balance or gusto mo ng hustisya, gusto mo ng balance, gusto mo magkaroon ng balance sa inyong person, pwede din ganun. So, more clarification, si Justice card dito. See, gusto mo ng hustisya, okay? Gusto mo ng hustisya kasi ginawa kang defensive. Ikaw ba yung ginawang defensive? Kasi ginawa kang defensive na lumayo ka, tumalikod ka kasi ginawa kang defensive dahil sa mga attacks, manipulation, enchantments, or elemento man o tao, o evil forces ang gumawa niya sa'yo. May mga atake sa'yo kaya naging defensive ka, may gumawa niya ng deceit, or enchantments, witchcraft, na para maging defensive ka towards your person. So, gusto mo ng hustisya kasi ginawa kang defensive sa iyong person. Para bang nervous ka kasi matapang ka na gusto mo ng justice, na magkaroon ng hustisya. Dahil ginawa kang defensive sa iyong person, na naging defensive ka pagdating sa iyong person. Yun ang nangyari. Tumalikod ka naging courageous ka na tumalikod, lumayo sa person mo, or more clarification with this 8 of Cups. Another, ang dami, see, na yung pag-pursue mo sa person mo o yung gusto mo to be in a long-term relationship with your person, sabihin na natin gano'n, na gusto mo ng long-term relationship with your person o mag-commit sa yung person ay parang hindi ka naging positive ba, na parang tinalikuran mo yun, niwasan mo yun kasi hindi ka naging positive about it, na mapangasawa mo yung person mo kaya parang pinapalayo ka, pinapaiwas, yung ganun ba, ganun na nangyari. So anong darating sa'yo? Magician and the Mirror. Bakit darating to si Magician and the Mirror sa'yo? Goal niyang patinggahin ka. Magician. Witchcraft ang ginagawa nito. Magician and the Mirror. Parang ganyan yung mga mukha ng mga magkukulang. Lalaki. Kasi yung pinuntahan ko dati na manggagamit ko ng magkukulang siya, parang ganyan, mamatanda na. Tapos, meron pa ako dito na inalaan ko na magkukulang na kapitbahay ko, kamukha niya. Nagagamot siya. Di ba ganun kadalasan ng mga magkukulang? Nagagamot din yan sila. Nagagamot at the same time nangungulam. Meron pa nga iba na ang diskarte nila para kumita daw sila, magmagawa na ganyan. Kulamin nila yung tao tapos magpagamot sa kanila. Di ba gagamutin nila? Magbabayad sa kanila, kikita sila, Tapos kulaman na naman nila ulit para magpagamot ulit sa kanila para kikita sila. Ganyan yung mga yan, occult ngayon, witchcraft ngayon ginagawa nila Witchcraft and occult. Yan. Sino turo niya sa kanila? Hindi. Fallen angels. Sa may mga orasyon na yun, fallen angels ang turo niyan. Patinggahin ka nito, goal-driven siya and positive and may focus. May focus and so parang strong and flexible, and alam mo, goal niya, goal driven siya.
Meron tong goal na gustong ma-achieve. No? Gagawa siya ng witchcraft. Magician and the mirror. Paano kaya kung sa kanya harap yung mirror? Na para mag-reflect sa kanya, ginawa niya sa kanya, tatama, hindi sa'yo. Sa kanya tatama. Yung mga atake niya. Nang mamatay na siya. Kung ako gusto kong mamatay yung mga yan, kasi nako guys, nagasik ka ng lagim. Di ba pinapapatay naman talaga ng God yan? Sa Bible yan. Ano sabi ng God? Ang salita ng Diyos, Exodus 22:18 ata yun. No? Sabi, ang salita ng Diyos, patayin ang mga magkukulang. Patayin ang mga witch or wizard. Yan. O, ngayon yung gumagawa niya, kasalanan niya. Ba't sila gumagawa niyan? Pinapapatay na nga sila ng God at sinabi pa ng God. Doon sila ilagay sa portion ng lake of fire and sulfur. Ang kaluluwa nila, yung mga gumagawa ng witchcraft and sorcery. Yung mga magkukulam. Yung mga witch or wizard. Yan. Kasalanan nila, ba't sige sila gawa? Kung meron mga na-mislead, na convince ng iba na gumawa niyan, pwede magbago, no? Para hindi na maging kampo ng kadiliman, gano'n lang yan. Kasi meron din talaga na kumbinsihin kanila na gumawa din ng ganyan. Bakit? Kasi sinusulsulan sila ng Diablo, ng fallen angels na mag-recruit guys. Nang gumawa ng ganyan para makuha ang gusto ng mga taong gagawa ng ganyan. Alam nyo na? Sorry, aware naman yung mga tao niyan. Yung gumagawa niyan na ganyan talagang hatol ng God, ang parusa ng God sa kanila. May impyerno ng kaluluwa nila. Pero sige sila gawa ng gawa. Baka yung iba yung orasyonan lang, gumawa ka ng ganyan. Palipad hangin. Nakontrol utak niya. Importante, kung bago, di ba? Pero kung ayaw magbago, bahala ka yun. Buhay niya. Choice yan. So, darating sa'yo. Sight. Palakul. Yung pambungkal ng lupa. Ay, siguro magtanim-tanim ka sa paligid ng bahay mo. O, 10, number 10. Or, magkaroon ka ng partner, no? O, mag-desire ka na magkaroon ka ng partner, hindi ka agad magkaroon ng partner. Maring magkaroon ka ng partner o sa bahay ninyo, magtanim-tanim kayo sa paligid ng bahay ninyo ng mga gulay o kung prutas man, no? Maganda talaga may tanim ka sa paligid ng bahay mo kasi kung kunwari, sarado yung palengke o saan ka bibili. Kung sakali na may mga ano-ano, di ba? O kung sakali, kung lang yung pera mo, pwede ka kumuha ng pang-ulam-ulam sa paligid ng bahay mo, di ba? Makatipid ka din. At saka, fresh pa yung harvest mo. Like fruits, bibili ka pa kung meron ganyan sa paligid ng bahay mo. Hindi na. Like, kung may mangga ka, o kung may apple tree. Kaya maganda iba-iba yung tanim ng at yung tanim sa paligid ng bahay. Maganda talaga yung iba-iba, like fruits, no? Kung ano yung mga prutas, mas maganda kung malawak na yung paligid ng bahay mo, malawak na yung lupain mo, hindi magtanim ka ng lahat ng klase ng prutas. Para hindi ka na bibili. No? Mangmitas ka na lang, ma-enjoy mo pa. Kung ayaw mo mitas, hindi magantay ka sa baba na mahulog. Ng puti mo. Okay, papitas mo sa gusto mo pitas, di ba? Tsaka masaya ang ganong buhay. Parang fresh yung surrounding and mabango yung paligid ng amoy ng prutas, no? Ganon. O kaya magtanim kayo ng bulaklak, ganon. So yan. Maganda yung ganong environment, no? At sagana pa sa oxygen. Bakit? Doon nga yan nanggagaling sa mga kahoy yung oxygen, di ba? Kung gulay, kung may tanim kang gulay. Merong gulay na isang taniman mo lang, forever mong harbisin. Like yung asparagus, diba? Isang taniman lang yan. Tutubo lang naman yan eh. O yung mag-sprout niyan, pwede mo na harbisin. Basta ganon. O kaya ay, basta merong mga tanim na madaming klase.
Kahit alugbate, basta naulan-ulanan lang, basta may tubig lang, nadilig-diligan. Hindi mo na kailangan na bunutin pa, hindi mo na kailangan na magtanim pa ulit eh. Basta pamatagalan siya guys, no? Pamatagalan. Isang taniman mo lang, forever mong pagkinabangan. Yan. Ito ang in-embody mo energy. So, nag-heal ka ngayon, yan no? O hinihil mo yung sarili mo. And, actually, meron kang keys, no? Ewan ko saan mo gagamitin yung keys na yan. Hawak kong keys eh. Yan. Key or susi. Yan, may mga susi ka. And at the same time, hinihil mo yung sarili mo. Nagamot mo yung sarili mo. You are a hero and counselor. Magaling ka siguro mag-guide pag bigay ng advice, no? May puso pa, no? And positive yung advice mo or yung guidance mo. And may care and affect. Alam mo yung may care ka sa ginagaydan mo or advisean mo. Yung ganun ba? And then, hero. You are a hero. Mari may sinisave ka, tinutulungan ka. Yan no? Yung hero o kung hindi pa, ay baka maging hero ka. Maging hero ka kung hindi ka pa naging hero. Yan. So, desire. Wait lang ah. You have a strong desire na determined ka and focus sa kung ano yung desire mo na makuha mo. Yan. You're passionate and full of desire. Makuha yan. Ano ba yung gusto mo makuha? Etong nakaset sa'yo. O maybe this is a person na may nakaset sa kanya ng oras o may nakatakdang oras. May nakatakdang oras. May nakatakdang oras. Yan. May nakatakdang oras. O may nakatakdang oras. Gusto mo mangyari na yung nakatakdang oras. Gusto mong mangyari na yung nakatakdang oras kasi may mga gusto kang ma-discover, malaman o may masusi ka talaga may mga gusto kang siguro maintindihan, paklaruhan o gusto mo nang subukan, gusto mo malaman sa ngayon hindi mo pa alam, gusto mo malaman. Ano ba yung nakatakdang oras na yan? Ang gagawin mo dyan pag wasa nakatakdang oras, ang gagawin mo? Clear and sharp your mind mo, clear yung aura mo. merong lalabas sa mga kamay mo. Tama ba? May mga lalabas sa kamay mo. Yung talaga lang. Hindi. Merong mag-sprout sa'yo. Hindi. Meron dito eh. Meron kang buuin. Meron kang buuin. Yun. Meron kang buuin. Kasi, na-destroy yan. Meron kang buuin. Okay? Ano yung buuin mo? And meron pa dito, kasi based dito, na, alam mo, clear yung mind mo, abot hanggang outer space. Third eye mo. Yan. Meron kang buuin. Maring relationship ba yan na-destroy? So, yan. Kasi may na-destroy dito. Relationship na na-destroy. Yan, buuin mo. Tapos, ano pa? Ito lang reversal to. Ito din yung gagawin mo. Are you willing to do this? Kasi, ganun talaga pag mga nakaset, no? Sinet ng God ay kasama itong mag-spiritual teaching ka. Okay? Kasama itong mangaral. Diba? Lahat ng mga may mission from God, like mga prophet, nangangaral talaga yan. No? Ibahin nyo na yung false prophet at taliwas sa Bible yung kanilang mga turo. Mga
Ang turo ng false prophet naman ay mga ano yan eh. They say what people wants to hear. Okay? Taliwas sa Bible yung kanilang mga turo. Yung kanilang mga pangangaral. Doon yung malalaman. Basta, gusto nila yung ma-please yung mga tao. Yung makuha yung tiwala ng mga tao. Na yung sinasabi nila kung ano yung gustong marinig ng mga tao. Of course, magaganda, mapaasa, na sabi nila, kahit gumawa ka ng kasalanan, kahit magkasala ka ng magkasala, ay okay lang yan. Parang ganun, mga ganun. No? Na, maintindihan ka ng Diyos. Sinabi ba sa Bible yan? Hindi. Di ba anong sabi ng God? At ni Jesus Christ? At ni John the Baptist? At ang mga prophet? You should stop keep sinning and you should stop keep doing evil, di ba? Hindi na gawin mo yung mga pinagbabawal nila. Hindi na gumawa ka ng kasalanan at mga evil doings. Sa Bible yan eh. Ang ituturo mo nito ay kung ano nasa Bible kasi may hawak dito na Bible. Oh. At clear and sharp yung mind mo and yung pananalita mo din, the way na mangaral ka o mag-preach or spiritual teaching ay kung saan mong pamaraan, madaming paraan para magawa mo yan. God ang gagawa ng paraan. God ang maghanap ng way para magawa mo to. Pwedeng in public or YouTube. Yan. Na magturo ka ng about sa Bible. Yung kung ano yung nakasulat sa Bible, o pwede din truth from God. You will reveal truth from God. You will give warnings. You will correct people. Yung mga ganyan ba? Kaya ano sabi ni John, na prophet John, yun sa Bible na si John, hindi madali ang i-carry yung may kinikerry kang mission or yung i-carry o gawin mo yung mission from God kasi madaming magagalit ng mga tao. Yung tunay ng mga prophets, yung mga tunay ng mga mission from God. Bakit? You will give warning sa mga mga makasalanan. Ganyan. Dahil hindi naman tinutolerate ng God yan eh. Hindi tinutolerate ng God yan kahit ni Jesus Christ. Hindi tinutolerate yan. Ayaw nila yan. Parusa pa hanggang yan eh, sa kabilang buhay. Yung mga they continue keep sinning, yung mga gumagawa ng mga evil doings. Di ba? Sa Bible yan. Kasi, bakit mahirap ang i-carry ang mission from God? Kasi you will correct people. You will give warnings. You will reveal the truth from God. Ganun yun. Kaya nga yung mga prophet sa Bible, iba galit yung mga tao. Iba, ano yung ginawa nila sa mga prophet. Yung iba binita, pinako sa cross. Pero yun nga lang, nasave naman ang soul ng mga prophet na yun. Sila, sa impyerno sila. Diba? So yan. Kasi ayaw ng mga tao ng correction. Ayaw nila nga binibigyan sila ng warning. Ayaw nila ng truth from God. Ayaw nila ng katotohanan. Yan. Kaya mas madami ang gusto makinig sa mga false prophet, false spiritual teacher. Kasi yung mga sugo ni Satanas. Kasi nga, komportable sila sa narinig nila doon. Parang kaya-aya, masarap sa pakiramdam. Kahit gumawa ng kasalanan eh. Parang iniintindi pa sila. O, di ba? Parang gano'n. Kasi ganyan ang mga mission from God. Gusto mo ba yan? For sure, you will like it. There's deceit. What's with the deceit here? This is a warning, no? Na may deceit na paparating, no? May nagtitake na action. Yun na yun, no? May paparating doon sa yung deceit. Warning. So, maging ano ka na lang, wise, no?
na huwag ka magpaniwala kasi pag mga deceit na to, manipulahin yung isipan mo, emosyon mo, isipan mo, kumbinsihin ka niyan na pigilan ka sa mga goals mo, sa mission mo, pa-hold back ka o kaya para mas stagnan ka, manipulahin yung isip mo, ganyan. Pero itong mga gumagawa ng deceit na ito, impyerno yan sila guys. O deceit, kadalasan witchcraft itong ginagawa nila. Yung gumagawa ng mga deceit na yan, witchcraft. Iba-iba yung deceit, pero kadalasan yan witchcraft, no? Any form of witchcraft. Ano pang gagawin mo pag nag-start na itong kung ano yung nakaset sa'yo? I-guide ka ng mga anghel, pwede din ng God, sa sasabihin mo. Meron kang sasabihin na yung sasabihin mo na yan ay gina-guide lang yan sa'yo or guidance or sinasabi yan mismo sa isip mo, sa utak mo or sa tenga mo ng angel man or God. Sabihin mo sa saan ba? Wait lang, tapin ko yung person mo. Oo, sasabihin mo sa person mo. Itong person na to, maaaring na-destroy yung relationship ninyo kasi may gumagawa ng deceit. No? Witchcraft. Ganyan. Witchcraft. May magician dyan. Pero, yun ang gagawin mo, ibuuin ulit yung inyong relationship. Yan. Pag naumpisa na to, yung naka-set na time, no? Naka-set na oras. At i-guide ka sa sabihin mo sa iyong person. No? I-guide ka ng angel o ng God o pwede din si Jesus Christ. Makarecover ka din guys sa yung pinipiste ka or may ginagawa na yung ino-oppress ka. Kasi hindi ka na ma-oppress, hindi ka na nila mapigilan, hindi ka na nila ma-atake. Yan. Hindi ka na nila ma-atake. Ganun ba? And hindi ka na nila makumbinsi ng mga spells nila, enchantment, conjuration, yung mga wishes, may mga hinihiling nila na gawin mo, sabihin mo, like tumalikod kay person mo, yung mga ganun ginagawa nila. Yan. Ma-reject mo na yan, hindi mo na matanggap yan. Yung kanilang mga like spells, conjuration, enchantments, mga ganyan, at yung mga atake nila. May mga iba-iba yung atake nila kasi ako na-experience ko din yan eh. Iba-iba yan, no? Lalo kung madami kang, ako kasi guys, ay sa YouTube to. So, madami talagang nanonood dito. At madaming gumagawa ng spiritual. So, may mga, lalo na yung mga umiiral ang greediness sa kanila. No? At inggit. Ayan, mga atake sila. Pero, after life, kawawa yung kululuan nila. Doon sila sa impyerno niyan. So, pero yung iba, yun lang gayahin yung kagaya nung sa akin kasi para hindi kayo atakihin. Kung sakali isa lang, at least isa lang sa inyo yung na-atake. Diba? O dalawa. Sa akin, madami yan kasi mission ko naman to eh. Mission ko naman to eh na sabihin yung totoo eh. Diba? Ay, wag lang din kayong gumawa ng mga ginagawa nila. Mga witchcraft and sorcery at mga deceit. Kasi pag yan ang gawain ninyo, hindi kayo sa side ng light, hindi kayo people of God. Sa kadiliman kayo na bibelong. Sa side kayo ng kadiliman yan. So, ano yung next na
mangyayari kaya sa inyo ng person mo? May person kayo. I-clarify ko to. Ikaw ba to? Maging ganyan. Oo, ikaw to. Na parang, ma-chain ka ba? Ay, mukhang hindi naman. Maging malakas ka. Ayun, maging malakas ka lang dyan. No, maging malakas ka lang. And then, person mo ba to? Let's see. Ay, oo, person mo to. No? Ito yung kay person mo naman. So, magiging ganito ka, is person mo ito. Is person mo naman, protected siya ng liwanag. No? May liwanag na nakapalibot sa kanya, nakapaikot. Yan. Para hindi maka-penetrate, hindi maka-pang-intrude yung energy ng iba. Yung mga attacks, yung mga spell, siguro pati yung spell. O kung ano pang iba kasi yun eh. No? May ginagawa sila mga enchantments, no? Mga negativity nila, hindi makapasok kay person mo, hindi makapang-distract, hindi makapang-harm, hindi makapang-miste. So, ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person mo kaya niyan? Darating sa inyo si Archangel Ariel kasi gawin niyo kayong active and passionate and palakasin yung sacral chakra nyo nito. Second chakra, sacral chakra. Magiging passionate ka sa sex. Ano? Baka ganun. Hindi. Maging active. Hindi. Maging full of desire sa isa't isa. Yun ang gagawin ni maging full of desire ko sa isa't isa. Yun ang gagawin daw ni Archangel Ariel. Alam nyo guys, may mga paniniwala ang mga tao na sa mga tao lang na yung mga truth from God, nakita nyo, di ba, ayaw nila. Yung mga totohanan from God and yung mga pang-correction, ayaw nila yan. Nakaka-offend daw yan. Madami yung magkampi-kampihan yan sila kasi ayaw nila ng katotohanan, ayaw nila ng truth from God, ayaw nila i-correct, ayaw nila binibigyan sila ng warning. Ayaw ng mga ganun, yung mga ganung tao at marami yan sila. At may sarili silang paniniwala. So, kung ano yung paniniwala nila, gagawa sila ng mga deceit din, paniwalain ka. O yung iba, kung ano yung paniniwala nila. Alam mo yung ma-influensya sila. Ganyan. So, ganoon din yung ginagawa nilang witchcraft. Yung iba, gumagawa ng witchcraft, mag-influensya sa isipan ng iba. Paniwalain ka na, kumbinsin na yung isipan mo, gamit yung mga enchantments, conjuration, spells nila, o ritual nila. Paniwalain ka nila kung ano yung gusto nilang paniwalain ka. Kumbinsin ka nila sa kung ano yung will nila, no? Kung ano yung gusto nila na paniwalaan mo, isipin mo, o itatak mo sa isipan mo, gawin mo, o sabihin mo, gano'n. May mga ganyan. Na kunwari ay kumbinsin ka nila na maging mababa yung self-esteem mo, mababa yung tingin mo sa sarili mo, na umatras ka, mga ganyan, mag-hold back ka. Madami yung deceit guys. Hindi ko maisa-isa. Iba-iba yan. Daming gumagawa niyan, kaya dami na impyerno eh. Diba halos puno ng impyerno daw. Kasi daming gumagawa niyan eh. Instead na magbago ng ginagawa nila, patuloy sila sa mga ganyang gawain nila. Dahil wala nang chance para save sila niyan. Ganyan ang gawain nila.
Nakademonyuhan. Bakit nila ginagawa? Para makuha nila daw nilang gusto nila. Ganon sila. Para maagaw nila yung isa iba. Kaya gumagawa ng deceit, witchcraft. Maagaw nila yung para maagaw daw nila yung para sa iba. Yan. Diba? Greediness. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mag-greedy, umasakim, gahaman, hindi magmamana na aking karian. Diba? Ibig sabihin, hindi yung same. Yung mga ganon, yung greedy, yung gahaman, sakim. Hindi tatanggapin Jesus Christ karian yan. Hindi niya yan masave yan. Kasi ayaw niya yan na meron yan sa kanyang karian. Yung mga ganyan. Mga greedy na yan. Kasi pag may greedy, walang katahimikan. Hindi marunong makontento kasi mag-greedy eh. Kaya huwag maging greedy. Kasi hindi ka masasave pag greedy ka. At Jesus Christ, kahit manawa is Jesus Christ, ayon Jesus Christ yan, may greedy sa kanyang karian. Hindi daw magmamana ng kanyang karian, yung mga greedy. Oh. See? Yung mga gumagawa naman ng witchcraft sa akin, hindi na kayo masave. Dahil sinabi na ng God yan, hindi kayo masave. Dahil, bakit gano'n? At deceit. Hindi na kayo masave. Yan ang sabi ng God eh. Dahil, nakita yan sa akin ng God, sa vision ko, sinabi ng God kung ano ako doon. Si Asherah ako doon, siya si Yahweh. Sa vision ko, asawa niya ako. Nadala lang ako dito. Meron pa akong vision na bumaba ako galing doon sa heavenly realm, papunta dito sa mundo. Puting-puti nga ako, pati buhok ko, balat ko, puting-puti. Hindi kagaya ng puti ng yung mga puti na tao. Iba siya, iba pagkaputi, basta puti talaga siya. And pati pakpak ko, puti. Ganun. May damit din ako puti. Mahaba yung buko na puti. Ano next na darating sa iyo? Caring connection. So, maging caring ka sa isa't isa ng person mo. Makaramdam kayo ng care sa isa't isa ba? Yung person nag-care sa iyo, nag-alala para sa iyo, or you will build a caring connection, relationship na, alam mo yung nag-care kayo sa isa't isa. Yan. Makaramdam kayo ng care sa isa't isa. Attachment din. Ma-attach kayo sa isa't isa. Makaramdam kayo ng care sa isa't isa. At maging masiyahin kayo, maging positive na kayo sa inyong connection. At maging goal-driven na ma-unite. Magsama kayo. Mga ganun ba, no? Na for once. Kasi in reverse to eh. Na kung merong in a relationship or may partner o may in a relationship, yung isa sa inyo ay maging positive na makapaghiwalay. Kasi mukhang this is meant naman na mangyayari kasi tingnan nyo. At meron ata dito na parang yan ang nakaset eh, na magsama kayo eh, diba? Yung person na yan.
So, that's why. Hindi na masama kasi God naman ang nag-set niyan eh. Para masama yan. Katulad ng sinabi ng God, patayin ang mamang kukulam, ang mga witch or wizard. Para sa mga tao, lalo sa mamang kukulam, may pamilya mangkukulam, masama yun. Patayin sila. Wala masama doon kung God nagpapatay dyan at kung yung mga sinugo ng God nagpapatay dyan o yung mga may misyon nagpapatayin yung mga yan. Hindi ibig sabihin patayin ng pakamayan. Spiritual. Kasi spiritual din naman gawin. Basta kumbaga, hindi naman sa kamay o yung paano, kundi through power of God. Sabihin na natin gano'n. Patayin sila kasi kampo niyan sila ng kadiliman. Demonyo yan sila, guys. Demonyo yan na yan sila. Demonyo. Mga sumulunod na yan ni Satanas. Okay? Choice nila yan. Sumulunod sila ng Satanas. Kaya ayaw magbago eh. Ayaw nilang maging mabuting tao. Gusto nila mahasik ng lagim. Kasi nga, demonyo na yan sila. Okay? Sumulunod ni Satanas yan. Kampo ng kadiliman yung mayan. So, yan. Hindi God ang nagturo dyan, hindi si Jesus Christ, hindi maanghel ang nagturo niya na ng witchcraft o mga spell sa kanila, yung mga gumagawa ng witchcraft and sorcery at yung mga magagamot ng mga albularyo, kundi fallen angels. Diba sa Bible yan? Yan ang naturo sa mga asawa ng mga fallen angels na nanay naman ni Philem. Mga fallen angels na watchers na naturo niya ng witchcraft sa kanila. Doon nagsimula yon. Panahon pa ni Enoch yan. Enoch. Panahon pa ni Enoch. Panahon naman ni Philem. Meron na yan. Meron ng witchcraft sa Bible yan. And dahil may nakaraan, mukhang may nakaraan kayo nito eh. Merong relationship kayo na na-destroy, no? Para nagkaroon ka ng relationship na na-destroy. Na buuin mo nga eh. Pwede umpisa na yung nakaset na oras na buuin mo ang relationship ninyo. Yan. Buuin ninyo yung dalawa. Buuin mo. Baka ikaw yung lalaki, kung kaya ikaw yung magbuo. Ikaw yung makipag-communicate sa kanya para mabuo yung relationship ninyo na destroy, na sira. O, see? Ikaw daw ang bubuo. Kasi, ex mo nga to. Ex mo daw yan. And, basta naging ex mo siya. Nagkita man kayo, hindi. Ex mo siya. Basta nagkaroon kayo ng relationship. Ibig sabihin, kung lalaki ka, niligawan mo siya. So yes, kung lalaki ka, niligawan mo siya, doon nabubuo ang relationship, di ba? Tapos sagutin ng babae, sige, tayo na. Di ba gano'n naman yun? Ayun, in a relationship na kayo. Kasi niligawan ng lalaki ng babae, tapos sinagot ng babae. Okay? Ganun ang in a relationship. Ganun ang magkarelasyon. Kahit sa chat man yan, kung ganun ang nangyari. Pero kung hindi naman seryoso ang dalawa, edi wala ding kwenta. O yung isa, hindi seryoso, walang patutunguhan. Ganun lang yun. Sa akin, pagdating sa akin, kung ayaw sa akin, ayaw ko din sa kanila. Ganun lang yun. Kahit mga tao, kung sino mang ano, kung ayaw sa akin, hindi, ayaw ko sa kanila. Ganun lang yun. Kung ayaw na sa akin, ayaw ko din sa kanila. Kung pinakahiya ako, ay okay lang. Okay lang. Kung pinakahiya ako, okay lang. Wala akong magawa doon kung ano yung
emosyon nila at sa isipan nila. Buhay nila yan, desisyon ng buhay yan. Hindi ko kontrolin o hindi ako mangialam sa kung ano yung emosyon nila at iniisip nila. Madaming tao dito ang clouded yung isipan sa mundong ito. Madami nagpapaklouded dito. May spells, conjuration, witchcraft. Meron pa mga evil forces. Kasi kaya mali. Karamihan sa mga tao mali ang desisyon kasi may mga nagpapaklouded ng judgment at isipan. Katulad niyan, yung pang-judge na sa isang tao na hindi nila binasa sa realidad, sa ginagawa ng tao. Yung isang tao, ginudge nila na masamang intensyon sa kanila. Yung pala mabuting intensyon sa kanila. Wala namang masamang intensyon. Yung may masamang intensyon sa kanila, yun pang inisip nila na mabuting intensyon. Yun pala kay psychopath. O kinukuha lang loob nila. Pag nakuha ng loob, doon na nila nalaman. No? Doon na sila biktima. Doon na sila kinawawa. Doon na sila parang na-trap sila. Pumasok sa trap. Ganun. Kasi magaling nga mag-pretend, mag-mask, at kunwari, mag-manipulate ang mga evil. Pag nasa evil forces, pag nasa kampo ng kadiliman. Kukain nilang loob mo. Ganun yan. Manipulative nga sila. Liar din. Hindi yan sila magsabi ng katotohanan. Lahat yan ay manipulated. Mga sinasabi nila. Edited. Sinungalingan. Ay, nalaglag ka. Dito sa lugar ko sa Ghana, dito sa Palipad Hangin, dahil may mga gusto mangontrol na may mga tililing. Buhay nga nila, hindi nila maintindihan. Gusto nila mangontrol ng witchcraft nila. Diba? Hindi lang Palipad Hangin. Kaya ako may ginagawa ko. Basta, tinuro lang din ni Jesus Christ sa akin. Yung ginagawa ko, parang mangontrol kasi yan sila. Manipulayin nila isipan ng binabato nila ng palipad hangin nila. Witchcraft. Ginagawa nila ng witchcraft. Mag-recover ka sa hindi pa na-explain to, no? So, from being hurt ba? Ganun. O kayong dalawa. Both. And, kung nasaktan kayo sa iwalayan ninyo in the past, ay makarecover na din kayo. Kung ikaw man, no, sa person mo. So, ito, para ma-appreciate nyo na yung buhay, no? Kasi papasok kayo dito sa garden na ito. Pag nandun na kayo sa loob ng garden na yan, no, tingnan nyo may mga bulaklak. So, maybe it's a place. Repair, kung saan kayo titira, no? Maaaring may mga bulaklak yun dyan. At, kasi garden no? At, doon kayo titira, doon yung ma-appreciate yung buhay. Talagang ma-appreciate yung buhay. May mga bulaklak sa paligid at may mga prutas, ay talagang masarap na buhay. Di ba? Pagka ganon, peaceful yung paligid, yung buhay. Kaso na yung mga kampo ng kadiliman, yan. Kung mga ganyan sa paligid mo, pag may mga kampo ng kadiliman, like witches or wizard, demonyo, ay hindi mo appreciate yung buhay Kasi mga sex sila lang lagim. Manggulo ng isipan, ng oppress, ng isipan ng mga people of God.
So, yan. Ito na lamang for collective reading, guys.